Nako, inamin na po ni Secretary Sani Angara ng Department of Education, hindi lang pala 65 million, baka daw umabot ng 100 milyon ang kanilang nadiscover sa ghost employees, yung budget na inilaan para sa mga multo na estudyante. Ibig sabihin, ghost employees, walang estudyante pero pinaglaanan ng pondo. Okay? Mabuti po at na-discover ni Secretary Angara nang siya ay mag-take over dyan. Kung yung magunita ng unang mga buwan na siya ay naitalaga dyan after mag-resign si Sara Duterte, Vice President, noon ay Secretary ng DepEd, ay sinabi niyang meron silang nadi-discovering kakaiba. Ngayon, inamin na niya doon sa pagharap sa media na mahigit 100 milyon itong na-discover. Mabutit nabawi. Pero ang tanong, Secretary, lahat ba nabawi? Lahat ba na-recover? Nakita nyo? At sino ang nagplano nito? Sino ang nag-try gawin ito o gumawa nito? Kasi pag sinabing ghost student na mayroong perang inilaan, maliwanag na ito'y kurakot. Maliwanag na ito'y pinag-interesan. Gagamitin yung kunwari estudyante, maglalabas ng pondo, tapos mawawala na yung pera. Eh, itong na-recover nyo, baka maliit lang ito, baka kaunti lang ito, baka marami ang nakalusot. Dapat siguro mas palalimin pa, Secretary Angara, pasintabi na po. Yan po kasi ay inamin ni Angara doon sa interview ng Malacanang sa post-SONA nitong 2 days ago. Lahat po ng mga cabinet secretary humarap sa publiko at kanilang ipinaliwanag kung ano yung kanilang mga programa at nagawa na at gagawin pa sa kanilang mga departamento. Ito po yung isa sa inamin ni Angara, yung na-discover nila ghost student. Eh dapat kasuhan kung sino po ang mga nasa likod nito. Mukhang nangyari ito noong panahon ni Sara Duterte nang siya ay secretary ng DepEd. Kasi wala namang ibang cabinet secretary na pumalit kay Sara after na siya mag-resign kung hindi si Angara. Ay si Angara nakadiscover. O paano yan? Okay? Itong K-12, doon sa mga magulang na ayaw nitong K-12, mga batang ayaw din itong K-12 na ito, pinag-uusapan na ngayon, itutuloy ba o hindi? Kasi ultimong ang Pangulong Marcos ay nagduda na, kaya pinare-review ito. Dahil hindi nga po nababagay, hindi bumagay sa mga pangailangan ng ating mga employer dito sa Pilipinas. Kasi sa ibang bansa, ang K-12 pumatok. Pagkatapos kasi ng K-12 high school, ang mga bata sa abroad, tinatanggap ng mga employer makapagtrabaho kahit high school graduate, K-12. Dito sa Pilipinas, hindi. Nire-required pa rin po ng mga company college graduate. So walang dating, walang epekto sa kabataan yung additional 2 years para ho sa K-12 na tinatawag. Kaya ngayon pinag-uusapan ng ito i-abolish na lang. Total malaking pera din ang ginagastos dito ng pamahalaan. Pero mukhang hindi nakatulong sa mga bata, hindi rin nakatulong sa mga magulang na nanghihinayang sa taon. At yung mga employer naman na hindi kumagat o hindi naman kumuha ng mga graduate ng K-12. So tama lang ba? Napapanahon na ba? I-abolish na ito, ibalik na natin sa dating sistema na 6 na taon sa elementary mga bata, 4 na taon sa high school bago magkolehiyo. Ano po yung masasabi? Good news ito kung tuloy-tuloy na mawawala itong K-12 doon sa ayaw dito. Yun naman pumabor o nakinabang dito, karapatan din yung sabihin, huwag tanggalin. Okay? Malinaw po yan. Sunod na ating pag-usapan, totoo ba na merong PR campaign? Pag sinabi hong PR, Public Relation Campaign, ibig sabihin merong grupo na ginagamit o nagpagamit para siraan daw si Senador Escudero. Yan ang sinasabi. Merong PR campaign, merong demolition job laban daw sa kanya tungkol dun sa insertion ng 142 billion. Matapos kumalat yung picture na siya ay ilang beses nagpunta ng Kongreso at inamin niya na kaya siya nagpunta ron ay dahil pinapalo up niya. Minomonitor daw yung BICAM. Ay doon nga ako sa BICAM nagkakayarian ng insertion eh. So hindi niya i-deny, pero sinabi niya siya'y nagpapalo up nun dahil kanyang minomonitor. Ngayon daw, demolition job yun.
na ang nasa likod daw nito ay Kongreso. Wow! Pinagbibintang pa ni Escudero yung Kongreso na gumagawa ng mali laban sa kanya. Ay siya naman po yung talagang tinutukoy na posibleng may kinalaman diyan sa insertion na bilyon-bilyon. Yun din ang target ng Resolution number 1 na ipinail ng mga senador lead by Lacson at saka Soto, minority group sa Senado, na mag-imbestiga diyan sa insertion na yan. Ngayon ang tanong, sino mag-iimbestiga? Committee on Public Works or Committee on o Blue Ribbon Committee ni Marcoleta? Ayun ho kasing chairman ng mga committee sa Senado ay mga kasamahan, kaalyado, supermajority na kay Escudero. Ang nagpapa-imbestiga in aid of legislation ay mga oposisyon at veteranong senador. Ano kaya mangyayari? Ngayon, ang sabi ng Kongreso, bakit kami ang pinagbibintangan mo? Bakit kami ang iyong sinasabihang gumagawa ng demolition job? Hindi namang trabaho ng Kongreso yun. So nagkakapalusutan, nagkakabukuhan na. Pero mahalaga, kayo na mamamayang Pilipino, na aking mga followers, viewers at subscribers ng aking mga channel, especially itong Mike Abby Opinions channel. Ano inyong masasabi? Totoo ba na mayroong grupong naninira lang kay Escudero? O maaaring palusot lang niya ito dahil dahan-dahan siyang nabubuko na baka may kinalaman sa insertion? Okay? Siya yung gustong impaimbestigahan o siyang ang Senado ang gustong imbestigahan ng kapwa senador tungkol dito. At yung picture na nakitang siya nagpunta ng Kongreso, hindi nga i-deny, inamin pa na yun daw naman ay nagpapalo up lang siya. Anong pinapalo up mo? Yan ho hindi malinaw. So, papaano ngayon yan? Mahalaga po ito. Kasi dito sa mga insertion, ito ang pinagdududahan ng ating gobyerno at ni Pangulong Marcos na dito nangyayari yung SOP for the boys, graft in corruption o kickback. Katulad sa flood control na controversial ngayon na bilyon o trilyon ang nawawalang pera pero walang matinong project kasi lubog tayo sa baha. Doon sa insertion, hindi nawawala ang flood control program. Marami hong pinagagamitan ng insertion na yan ay sinisingit sa national budget kahit na hindi original na kasama sa proposed budget ng Office of the President, sinisingitan ito ng mga politiko. So ayan po ang pinagdudahan. Yung bang sinasabi ni Escudero na merong naninira sa kanya, may demolition job, merong PR campaign laban sa kanya, totoo ba yan? So malaya po kayo makapag-comment, react sa bagay na ito. So easy yan. Tungkol sa K-12, tungkol sa na-discovering ghost student na mahigit daw 100 milyon ang gastos, nabawi kahit pa paano, pero meron kayang nakalusot, hindi natin alam. Marami ho talagang nangyayari sa pera ng ating bayan. Hayaan nyo itong aking channel. Suportahan nyo ako, samahan nyo ako. Huwag kayong umalis. I-share nyo, i-like po ninyo ang aking mga video at mag-subscribe kayo. Ating pong tututukan itong budget na ito na ngayong inamin na ng Malacanang na merong kumikita, merong kickback. Kailangan nating ma-expose ito. Malaman kung sino ang gumagawa.